Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright. So tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction video. At ngayon ay gagawa natin ng reaction ng video mula dito sa channel, syempre, ni kapatid na John Reps. Alright, so shoutouts po no, sa mga bago nating mga subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyo. At eto na nga mga kababayan, sabi nga po yun dito no, ni John Reps. Nako, malaki at isa sa pinaka-advanced na amphibious ship ng China na sunog dahil sa pato. Walang pato lang pala katapat na itong mga to no. Alright, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe dyan sa channel ni John Reps. Nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at subscribe at supportahan ang kanyang mga video uploads, right? At kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Right, so huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go! Isang kasaysayan ang nadagdag sa hukbong dagat ng China matapos namuni ng apoy ang kanilang makabagong barkong pangdigma. Anong barko nga ba ito at ano ang dahilan ng pagkasunog nito? Lahat yan ay ating aalamin sa videong ito, kaya tumutok at makinig na mabuti. Ang tanong dito mga kababayan, no, na ibalita ba to sa kanilang mga mamamayan? Tuloy natin, John Reps. Sa isang pambihirang pangyayari, ang isang makabagong amphibious landing ship ng Chinese PLA Navy na may hull number 980 na kabilang sa Type 071 Longhosian ay nilamon ng apoy habang nasa karagatan. Nasunog umano ang barko dahil sa isang culinary misadventure kung saan nag-iihaw ang mga militar ng mga pato. Ang Longhosian Amphibious Landing Ship ay isang mahalagang bahagi ng Type 071 Amphibious Transport Dock ng China. Sa araw na iyon ay nag-host ng isang engranding kapistahan upang palakasin ang moral ng mga crew. Ang sentro ng kapistahan ay isang napakagandang culinary display na nagtatampok ng flaming duck, isang tradisyonal na pagkain kung saan ang isang pato ay nilalagyan ng flame bead na may high proof na alcohol para sa dramatikong epekto. Gayunpaman, ang kapistahan ay nauwi sa kakilakilabot na pangyayari dahil ang alak na ginamit para sa flaming duck ay nagdulot ng pag-apoy at nasunog ang mga nilulutong pato na sana ay ulam ng mga hukbong dagat ng China. Oh. Grabe, nasunog yung barko na walang kalaban-laban. Dahil sa pato, barko ng China nasunog. Mabilis na lumaki ang apoy at hindi kinayang apulahin agad. Sa kabila ng agarang pagresponde ng mga tripulante, ay mabilis na kumalat ang apoy na Eto no, sa pagpapakita nila ng lakas nila dyan sa West Philippine Sea. No? Isang pato lang pala ang katapat nila. Taragis na yan. No? Pato lang ang katapat ng mga warship ng China. Tandaan niyo yan mga babayan, ha? umabot sa mga hakbang sa kaligtasan ng barko. Ang Longhosian Landing Ship na kilala sa pagiging sopistikado nito sa teknolohiya at lakas ng hukbong dagat ay nasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa kabalintunaan ng isang sasakyang pangdagat ng China ay isang spotlight sa mga hindi pangkaraniwang panganib na kasama sa mga pagdiriwang ng mga tradisyon ng militar ng China. Sa ngayon ay tiniyak ng China na isasagawa ang isang masusing pagsisiyasat habang ang mga detalye ng pinsala at anumang potensyal na casualty ay nananatiling hindi kumpirmado. Ang tinatawag na flaming duck disaster na ito ay dagdag sa kasaysayan ng hukbong dagat ng China. At sa ibang balita naman mga kabayan, mula sa base militar ng US sa Japan ay lumipad ang P-8 Poseidon upang mag-ikot sa West Philippine Sea. Ito rin ang eroplanong laging nakamasid tuwing nagsasagawa ng resupply mission ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal, na dati ring kinwestiyon ni Senador Robin Padilla kung bakit laging dumarating ang eroplanong ito tuwing nagsasagawa ng RORE mission ang Pilipinas. Eto na mga kababayan, no, yung ito yung kino-question ni Senator Robin Padilla, no, na bakit nga daw po nandoon sa resupply mission, no,
sa West Philippine Sea, no? Hindi daw ba kaya ng PCG na mag-resupply no walang suporta ng Amerikano? Ano sa palagay ninyo mga kababayan, no? I-comment down nyo dyan sa ibaba, ha? Habang lumilipad ang P-8 Poseidon ay kasama rin ito ang isang Super Tucano, 2 FA-50 fighter jets ng Pilipinas at mga fighter jets ng Amerika. Habang ang barkong pangdigma naman ng Amerika na USS Gabriel Gayfords kasama ang mga barko ng Pilipinas ay naglalayag naman sa ilalim nito. Bagamat may mga namataang eroplano at barko ng China sa lugar, ayon sa mga crew ng P-8 Poseidon, ay hindi naman daw nagbalak na lumapit, mangharang o manggulo ang mga ito sa pinagsanib na puwersa ng Amerika at Pilipinas. Ayon sa mga Amerikano, ay lagi naman silang nakahandang harapin ang kahit anumang tangkang panggigipit ng China. Possible contingency. So whether that be an intercept or any kind of activity at sea, we just make sure that we're prepared for it in the event that anything does happen, and we try to conduct ourselves in the most professional way possible in accordance with our international norms and standards that we have. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na makakatulong ang Joint Patrol sa pinagsamang pagbabantay sa interes ng Pilipinas at Amerika. At sa update naman sa Israel-Hamas war mga kabayan, gumawa na matinding pag-atake ang IDF 414 Brigade sa dose-dose ng mga observation post ng teroristang Hamas na humantong sa pagkatodas ng mga ito at pagkawasak ng mga infrastruktura. Bilang bahagi ng kanilang aktibidad sa Hilagang Gaza Strip, natukoy ng IDF ang mga anti-aircraft missile launch position ng Hamas dahil sa nagpaputok ang mga ito. Alright, so eto mga babayan, no? Ano masasabi ninyo, no? Imagine naman ninyo mga kababayan, no? Na doon po, no, sa pagpapakita ng China na sobrang lakas ng kanilang mga barko, no? Isang trahedya yun nangyari na kung saan yung barko nila, nilamon po ng apoy dahil po sa pato. No? Ang tanong po dyan, no? Wala ba silang mga fire extinguisher, no? Doon sa kanilang kitchen o doon sa lugar, no, na pinaglutuan nila nung pato na yon, no? So ibig sabihin hindi ganun prepared, no, yung mga barko po na yan. Dahil imagine niyo, no, kung sinasabi na sophisticated, no, o na talagang napaka-advanced, no, nito mga barko na to ng China, fire extinguisher lang wala sila. 'Di ba? Or yung mga sprinkler, yung mga condo nga, yung mga bahay nga, 'di ba? Yung mga condo unit nga may sprinkler no. Pag nakaamoy ng konting usok lang ng mga sprinkler na yan, mag-a-activate po yan, no? Itong mga barko na to ng China, walang sprinkler. Wala rin silang fire extinguisher, no? Na kung saan, sana naapula nila kaagad, no? Yung apoy na nangyari na yun, no? Imagine niyo isang buong barko, no? O warship ng China, no? Nasunog dahil lang sa pagluluto nila ng pato. Diba? Ang yabang-yabang nila pero dahil lang doon, no, isang barko nila ang lumubog o nasunog, mga kababayan. Imagine naman ninyo yun, no? Simpleng-simpleng bagay lang kayo. Anong masasabi ninyo? Anong opinion ninyo, no? Ganun ba talaga, no? Kalakas ang mga barko ng China? O sadyang nagpapakita lang sila o nag-flex lang sila na marami kaming barko, marami kaming eroplano, marami kaming kagamitang panggera, pandigma. No? Pero ang tanong, no? Ganun ba talaga katibay? No? Ganun ba talaga kalakas yung puwersa ng China na yan? Kaya hanggang ngayon, hindi sila makakilos ng maayos, no, dyan sa West Philippine Sea.
No, kayo, anong opinion ninyo? I-comment down nyo dyan sa ibaba at atin yung pag-usapan, right? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutout sa lahat sa mga bago natin subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli yan yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.